Hello, good day po sa ating lahat. Muli, nandito si Sir Juming para makapagbigay ng kaunting pananaw o call dito sa ISKI at saka Barangay Election kahapon. Happy and proud na naging bahagi tayo ng political exercise na yan at a lower level. So ito yung katunayan. Okay? So sana lahat tayong mga Pilipino ay makisali, yung mga nasa voting age, makisali sa nasabing political exercise na ito. Kasi this is a part of the democracy. Dapat yung mga sentimento natin, yung mga gusto natin ang manaig. Okay? So, yan nga sinasabi. Democracy is a government of the people, by the people, and for the people. So, yun ang definition yan. Okay. Ngayon, may mga mayroon ako nabasang o napanood na vlog ukol dito sa itong kwan daw ni Amy Marcos, yung kanyang proposal na gawing 6 years ang term ng mga barangay officials. Okay, so lahat naman tayo ay entitled sa ating opinion. So yan ang opinion ni Senator Marcos. So yan, dapat pag-aralan, tignan ang advantages as well as disadvantages. Okay. Yan. Yan naman ay trabaho nila. But sa aking palagay, there is no need. Okay? Sa aking palagay yan, this is my personal opinion. Okay? Kasi, halimbawa, ito yung punto ko, halimbawa, makikita na yung performance ng mga barangay officials ay hindi maganda, then at least mapapalitan sila within 3 years. So, maghanap ng bagong mga officials na who deserve. Okay? Kaya, yun ang aking nakikita, para kasi pag medyo 3 years lang, then talagang i-try nila. Siguro ang isang possibility, although siyempre hindi naman talaga pari-pariho yung mga barangay officials natin na elected, o talagang may mga active, may mga talagang nagtatrabaho ng bunggang-bungga. So, mayroon din talaga yung siguro they are just after the salary. So, hindi naman lahat, para talagang very passive yung performance. Kaya, in that case, maganda na sa 3 years, parang mai-evaluate ng mga mamamayan yung kanilang performance. Okay? For evaluation. Kasi, ano ba ang isang paraan para ma-upgrade ang performance ng tao o yung government agencies o yung whatever business companies, ang pinaka magandang paraan dyan is evaluation. Now, that applies to yung barangay government o barangay level. Okay? Ngayon, makikita ng mga tao, good performer. Okay, so malamang yan ay mag-re-elect. Pagkatapos, bad performer. Okay,
So, halimbawa, mag-re-elect. So, the people will decide. Okay. Although, talagang hindi natin maiwasan kung minsan yung vote buying, yung mga whatever, mga trabaho ng mga influencers para maiboto ang isang candidates. But at least, talagang walang perfect na system. Okay? Even yung mga pinaka-perfect na democratic countries, mayroon din talagang mayroon talagang imperfection. Okay? Kaya ganyan. Ngayon, baka sabihin na, oh, makakatipid. But hindi yan dapat yung gasto sa gobyerno sa eleksyon. I think talagang natural yan. We cannot escape that, ano. Marami tayong mga pondo sa gobyerno na pupunta kung saan-saan. Pupunta sa confidential and intelligence fund, napupunta sa corruption, napupunta sa mga bagay na walang kabuluhan. So, wag natin comes election, wag nating isipin yung pagtitipid. Kasi ang pinaka-focus nga, how to give the best form of government o the best governance sa ating mga mamamayan. For me, that is beyond monetary consideration. Okay? So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.